Sabi ko dito sa Psalms 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang mga pintuang bayan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga kalooban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya, purihin kanyang pangalan. Kanyang pangalan. Sa oras na ito, inaanyayaan ko ang bawat isa na ihanda po natin ang ating puso at isipan para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon po, simulan po natin ito sa isang panalangin. Pangunahan po ni Sister Isaac. Pinagsayo po. Yes, Lord, maraming salamat na oras, mga kabatalaan, dahil napakabuti ng oras. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po na pinagpipilitin ko kami. Maraming salamat po sa buhay ng mga ang bawat isa ng God. Lord, Lord God, napangunahan niyo po kami sa oras na ito. Kayo lamang po ang isang maghari sa amin. And Lord, Lord God, na iparamdam niyo po sa amin ang inyong presensya. And Lord, kayo po yung rin po rin sa salamatan namin ngayon, Lord God. Binabalik po lahat at po. Salamat po sa inyo po. Amen. Tayo sa ating praise and worship. Pangunahan po ng ating kapatid na si Sister Joy and Sister Marlon. Purihin natin ang Panginoon. Minsan pa, ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Pagkat siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuri lahat. Kapag-ibig niya'y walang hanggan. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Pagkat siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuri lahat, kanyang yalang. Sa pag-ibig niya'y walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuri lahat, kanyang yalang. Sa pag-ibig niya'y walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang
nilikha. Minsan pa, sino magsasabi? Sino magsasabing dakila ka aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Kahanga ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Sino magsasabi? Sino magsasabing dakila ka aming Ama. Sino ang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Sino magsasabi? Sino magsasabing dakila ka aming Ama. Sino ang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Sino magsasabing dakila ka aming Ama. Sino ang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Sino magsasabing dakila ka aming Ama. Sino ang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan na hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Awitin po natin ang santa.
higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan. Di minsan na hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala nang
man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Habang panahon, wala kang katulad. Bless po ba ang bawat isa? Ito na, first time ko lang. Kaya medyo kinakabahan. Bali po pasensya na di po na yung bawat isa kanina. Pina-welcome po pala si Sister Rose, saka si Sister Rosalina sa pagpunta sa ating bahay, sambahan. Saka po yung kapatid ko ni Sister Grace, si Ate Nena. Welcome po. Ayun po, tunay nga pong napakabuti ng Panginoon dahil wala pong mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Kaya kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nandiyan lang naman po sa tabi natin, every time, anytime, na kailangan po natin siya. Walang tao na ginawa ang Diyos na hindi kakayanin yung mga problemang ibinibigay niya. So, gawin natin kalakasan yung mga pagsubok na dumadaan sa atin. Ngayon po, dadako naman po tayo sa ating testimony o patotoo. Bali, simulan ko na lang. Okay, mapo po muna tayo. Akin po, tunay pong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pamilya. 11:27 to 28. Sabi ng isang babae sa ating Panginoon, mapalad yung babaeng nagpasuso sa iyo at nagdala sa iyo sa kanyang kinatutunan. Subalit sumagot ang Panginoon sa Lucas 11:28, na higit na mapalad yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So we are blessed today dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ng Panginoon, higit na mapalad yung mga taong nakikinig at tumutupad. Double blessing, no? Double blessing. We are blessed if we listen to the Word of God, and we are much more blessed if we obey the Word of God. So, mapalad po tayo ngayong umagang ito sapagkat tayo ay narito at nagkaroon ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. So, iwinan po natin sa ating katabi, ang pagpapala ng Panginoon ay sumayo. Sumaiyo. Pala ng Panginoon ay sumayo. Amen. So, sabihin po natin, the Lord bless you today. The Lord bless you today. Pwede bang pakipatong mo yung kamay mo sa balikat niya at sabihin mo sa kanya, the Lord bless you today. The Lord bless you today. Amen. Alam niyo ba na there is power in touching? Kaya kita mo yung mga tao sa panahon ng Panginoon, kapag sila ay nakakahawak sa laylayan ng damit ng Panginoon o kaya nahahawakan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy. No, dumadaloy. Kaya nga po, touching po, when we touch somebody, yung blessing ng Panginoon ay maari pong dumaloy. Dito po sa aklat po ng Marcos chapter 6. Sa Mark chapter 6,
magmula sa 53, Mark chapter 6 magmula sa 53 hanggang 56. Yan. Mark chapter 6 magmula sa 53 hanggang 56. Sabi rito, when they had crossed over, kasi sumakay ang Panginoon sa isang bangka, kasama ang mga alagad, they came to a land at Gennesaret and moored to the shore. Ibig sabihin, nag-angkla sila doon sa dalampasigan, kasama yung mga alagad. When they got out of the boat, immediately, the people recognized him. Kasi during that time, ang Panginoon, marami ng mga dako na nangaral ang Panginoon at nagpagaling. Naniniwala ba tayo na si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi nagbabago? Amen. Amen. Si Jesus, higit sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung nagpagaling siya noon, kaya niya pa rin magpagaling ngayon. Amen. Kung siya ang Diyos, kung siya ay Diyos na gumagawa ng himala noon, gumagawa pa rin siya ngayon, bukas, at magpakailanman, because ang sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ, the Son of the living God, is the same yesterday. Ano ba siya yesterday? Siya ay mabuti, siya ay mahabagin, siya ay makapangyarihan, siya ay nagpapagaling. Amen? Siya ang Diyos ng himala, di nagbabago. At siya pa rin ngayon. Siya pa rin yung Jesus noon at Jesus ngayon, the Son of the living God, is the same. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Jesus na kaya niyang gumawa ng himala sa ating buhay. Amen. Sa ating pamilya. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Ang Lord po natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yan po ang sabi ng Hebrews 13 verse 8. The Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Sabihin po natin, Jesus Christ Jesus Christ, is the same yesterday, same yesterday, today, and forever. and forever. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. And then, nung sila po ay umahon mula sa bangka, when they got out of the boat, immediately the people recognized him. Nakilala nila na ito si Jesus. Ito si Jesus na mabuti. Ito si Jesus na mahabangin. Ito si Jesus na gumagawa ng himala. Ito si Jesus ang nagpapagaling. At yung Jesus na yung pinapangaral ko ngayon, siya pa rin yung noon na Jesus na hindi nagbabago. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa Matthew 18:20, sabi ni Lord Jesus Christ, saan man may 2 o 3 na nakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, siya ay narito sa ating kalagitnaan. Do you believe na kasama natin ngayon si Jesus? Amen. Do you believe? Amen. Amen na tayo doon. Amen. Naniniwala ka ba na kung si Jesus ay gumawa ng himala noon, kaya niya pa rin gumawa ng himala ngayon? Amen. Bukas at sa mga darating na araw. Last Sunday, di ba karamihan sa inyo ay naka-attend naman sa church. Ano yung topic natin last Sunday? Ano yung tema ko last Sunday? Na si Elijah ay tao ring tulad natin. Di ba? Si Elijah ay tao ring tulad natin at nung siya ay manalangin ng buong taimtim, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen. God answers His prayer. So, balikan ko lang yung title ng ating topic last Sunday. So, ang topic natin last Sunday is Christ in times of crisis. Amen. Si Kristo sa panahon ng matinding pangangailangan. Matinding problema, matinding kaguluhan. At nabanggit ko po sa inyo na kung tayo'y nananampalataya sa Panginoon, kaya niyang mag-provide sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Ano yung kaparaanan ginawa ng Diyos kay Elijah? God provided the needs of Elijah in a supernatural way. Ang nag-provide ng pangangailangan niya umaga at hapon, pagkain, nung dumating ang tagutom,
Anong ibon yun? Wow. Uwak. Umaga, anong dinadala sa kanya ng uwak tuwing umaga? Tinapay at karne. Karne. Pagdating ng hapon, ganun pa rin, tinapay at karne sa loob ng maraming buwan hanggang sa dumating ang tagtuyo. So, supernatural way God provided His needs. At naniniwala ba tayo na ang Diyos, kaya niyo pa rin gumawa ng katulad ng himala na ginawa ng Diyos kay Elijah? Amen. Because God never changed. Tandaan po natin yan. Sabihin po natin, ang Diyos ko Ang Diyos ko ay hindi nagbabago. hindi nagbabago. Amen. Kung siya nagpapagaling noon, magpapagaling siya ngayon. Kung siya gumawa ng himala noon, gagawa pa rin siya ng himala ngayon because God never changed. Amen. At ang Diyos natin ay mabuti. Kailan siya mabuti? Sa lahat ng oras, all the time. Amen. God is good all the time. At dahil sa Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, asahan mo na laging gagawa ang Diyos ng mabuti sa iyo. Asahan mong lagi kang makakaranas ng kabutihan ng Diyos because God is good. Asahan mong ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ang Diyos ang tutugon sa iyo because God is good. At hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang kapangyarihan ng Diyos kailanman ay hindi kumukupas. Hindi naglalaho ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. At siya'y mabuting Diyos. Siya'y tapat na Diyos. At ang sabi nga sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 10 to 11, kung paanong ang isang ulan ay bumabagsak sa daigdig at nagdidilig sa lupa at nagpapatubo ng pananim at nagbibigay bunga sa mga magsasaka, gayon din naman ang salita ng Diyos na dumarating sa atin, hindi ito babalik sa Diyos nang walang ginawa na ayon sa kalooban ng Panginoon. The Word of God, take note of this, the Word of God na natatanggap natin ay higit pa sa ulan. Ang ulan pag bumagsak sa mundo, nagdidilig sa lupa, nagpapatubo ng pananim, nagbibigay bunga sa magsasaka. At inalintulad doon ng Diyos ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos ay higit pa sa ulan. Amen. At kapag ito'y dumating sa atin, ito ay mayroong kapangyarihan na magdala ng resulta ayon sa pangako ng Panginoon. The Word of God will not return to Him nang wala siyang na-accomplish sa buhay natin. Na wala siyang nagawa sa buhay natin. Na walang natupad sa buhay natin. Every word of God ay hindi babalik sa Diyos nang walang na-accomplish sa buhay mo. The word of God will not return to Him empty, but will accomplish the purpose for which God has sent it. Kaya nga ang Diyos natin, tanda natin, ang Diyos natin ay mabuti. Kung siya'y mabuti sa mga masasamang tao, kung siya'y mabuti sa mga makasalanan, kung siya'y mabuti sa mga maruruming tao, lalo't higit ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan ng mga taong nananalig sa Kanya. Ng mga taong lumalapit sa Kanya. Ng mga taong tumatawag sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things thou knowest not. Kaya nga napakabuti po ng Panginoon. Now, ang sabi rito, nung bumaba ang Panginoon sa bangka, nakilala siya ng mga tao. Ito si Jesus. Ito yung nagpapagaling. Ito yung mabuting Diyos. Ito yung mahabagin ng Panginoon. Ito yung gumagawa ng himala. So, anong ginawa ng mga tao sa verse 55? And ran about the whole country. Nung malaman nung mga taong nakakilala sa Kanya, na dumating si Jesus sa kanilang lugar, alam mong ginawa ng mga tao? Pinuntahan yung mga kapitbahay, pinuntahan yung mga kamag-anak, pinuntahan yung mga kaibigan, pinuntahan yung mga kakilalang may sakit. At ano ang ginawa? And ran about the whole country and began to carry, carry here and there on their pallets, sa mga higaan, sa kanilang mga pinaglalagyan, those who were sick. Grabe! Yung mga taong nakakilala sa Panginoon, nung dumating ang Panginoon sa kanilang bayan, ang ginawa nila, grabe yung malasakit ng mga tao.
Hinakot nila yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak na mga may sakit at karamdaman at dinala nila sa harapan ng ating Panginoon. Sabi dito, run about the whole country and began to carry here and there on their pallets those who were sick to the place they heard he was. Kung saan naroon ang Panginoon, dinala nila yung mga tao doon, yung mga kakilala nila, mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila. And then sabi sa verse 56, wherever he entered villages or cities or countryside, they were laying the sick. Nilalatag nila ang mga may sakit sa mga marketplaces, sa mga palengke, sa mga public spaces, and imploring Him. Nakiusap sila sa Panginoon that they might just touch the fringe o yung dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon. And sabi rito, and as many as touched it were being cured. Yung mga tao na nilatag sa daanan ng Panginoon, sa mga palengke, sa mga public areas, lahat ng makahawak sa dulo ng damit ng Panginoon ay gumagaling. Wow! No? At bakit sila nakaranas ng kagalingan? Anong dahilan? Dahil sa pananampalataya ng mga tao. This morning, I'd like to share to you a topic na pinamagatan ko pong community of faith. Uulitin ko po, ang tema natin ngayong umagang ito ay community of faith. Komunidad ng pananampalataya. The entire community ay puno ng pananampalataya. Napakaganda na makasama yung mga kapitbahay, yung mga tao na may pananampalataya sa Diyos. Kasi katulad nito, dahil may pananampalataya sa Diyos, ang mga kapitbahay nila, yung mga kaibigan nila at kapitbahay na may sakit, dinala nila sa Panginoon. At bakit nila dinala sa Panginoon? Dahil may pananampalataya sila sa Diyos. Amen. At dahil sila may pananampalataya sa Diyos at nadala nila sa paanan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, yung mga may sakit, yung mga may karamdaman, lahat ng ito ay nakaranas ng kagalingan. Lahat ng ito ay nakaranas ng himala. Kapag tayo po na may pananampalataya at nagkaroon ng malasakit, nagkaroon ng uhaw ng puso, na itong mga taong itong sa paligid natin, na sila po spiritually sick o physically sick or mentally sick, at dinala natin sa paanan ng Panginoon, maaring sila man ay makaranas ng himala ng Diyos. Amen. Amen. Pinapalapakan natin ang ating Panginoon. Okay. So again, ang ating tema ay, ano yung topic natin? Community of faith. Kabaliktaran po ito, itong lugar na ito ng Genesaret, ay kabaliktaran sa lugar ng Panginoong Hesus sa kanyang sariling bayan. Nung ang Panginoon ay bumisita sa kanyang bayan, ay nagtaka siya dahil yung mga tao ay nagtanong pa kung bakit siya nakakagawa ng himala. Di ba ito yung si Jesus na anak ni Maria, na ang asawa ay si Joseph, at yung kanyang mga kapatid ay narito nakatira. Dahil po, ang ating Panginoong Hesus, di ba, ang kanya pong kinikilalang mga magulang dito po sa mundo ay si Santa Maria at saka si Saint Joseph. Noong ipinagbuntis pa si Lord Jesus Christ, nanatiling birhen si Santa Maria. Pero pagkatapos na isilang ang ating Panginoon, si Saint Joseph at si Santa Maria ay nagkaroon sila ng mga anak. So sa madaling sabi, dito sa mundo, mayroon siyang tinatawag na foster brothers. Mayroon siyang kapatid sa nanay, kay Mary, kay Saint Mary. Nang pangalan ng kanyang mga kapatid ay Simon din, mayroon ding Joseph, mayroon Judas, mayroon siyang mga kapatid na mga babae dito sa katawang lupa. Nung magkatawang lupa ang ating Panginoon. Kasi nung pagkatapos na isilang ang ating Panginoon, siyempre nagsama na si Joseph at saka si Saint Mary
at nagkaroon sila ng maraming mga anak. At dahil dito, ang mga tao sa lugar ng Panginoon, parang hindi sila makapaniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. And because of that, ang Lord hindi makagawa ng himala sa kanilang lugar. Ang Panginoon ay hindi nakakagawa ng himala sa mga taong walang pananalig sa Kanya. Amen. Amen. Tingnan nyo dito sa Mark chapter 6. Sa Mark chapter 6, magmula sa verse 5. Sa Mark chapter 6 verse 5, ito po ang sabi. Okay? Sabi rito na, and he could do no miracle. Tumutukoy po ito sa ating Panginoon. Sa verse 4 muna, sabi sa verse 4, Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own hometown. Ang isang propeta ay hindi kinikilala sa kanyang sariling bayan. Yan sabi rito. At ang sabi rito, and among his own relatives and in his own household. And then in verse 5, and he could do no miracle. Ang Panginoon, ulitin ko po, ay hindi nakagagawa ng milagro sa mga taong hindi nananalig sa Kanya. Pero tingnan mo sa mga taong nananalig sa Kanya, kahit hindi ka ano-ano ng Panginoon, hindi ka pitbahay ng Panginoon, hindi ka mag-anak ng Panginoon, yung mga taong malayo sa Panginoon. But because of their faith in the Lord Jesus Christ, yung mga taong nakalatag sa kalsada, nakalatag sa palengke, mahawakan lang yung damit ng Panginoon, gumagaling. Anong dahilan bakit sila gumaling? Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. And you know what? Nung minsan sa Book of Mark din, Book of Mark, Book of Matthew, Book of Luke, merong isang babae na mayroong karamdaman na 12 years na siyang mayroong hemorrhage. Meron siyang karamdaman, dinudugo siya sa loob ng 12 taon. At ang sabi ng Biblia, naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan sa kapapagamot sa doktor. Ang doktor, kahit ang mga doktor naman ay kumikilala na ang kanilang kakayanan ay limitado din. Naniniwala din sila na ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Na sila ay instrumento lamang ng kagalingan. At itong babaeng ito, pabalik-balik sa doktor dahil may kaya, maring mayaman itong babaeng ito. At sa halip na gumaling, lalong lumala yung kanyang karamdaman sa loob ng 12 taon. At nung mabalitaan niya na si Jesus ay nasa kanilang dako, ang ginawang ng babae ito ay nakipagsiksikan at pinilit niyang makalapit sa ating Panginoon. Sa atin pong kultura, baliwala lang po yung ginawa ng babae na nakipagsiksikan sa mga tao. Pero sa kultura po ng mga Hudyo, bawal po iyon. Bawal sa Israel, bawal sa mga Hudyo, na kapag ikaw ay may karamdaman na dinudugo ka, bawal kang dumikit sa mga tao. Dahil lahat ng madikitan mo ayon sa kanilang paniniwala ay ituturing na marumi ayon sa kanilang tradisyon. So anong ginagawa dito? Pinandidirihan yan, binabato yan, iniiwasan yan. Because lahat ng pwedeng madikit sa kanya ay maituturing na marumi. Kaya nga itong babae ito, napakabigat na kanyang desisyon na makipagsiksikan sa mga tao. Pero pinilit niya dahil gusto niyang gumaling. Dahil sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lamang ang dulo ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. Hindi niya sinabing maipag-pray lang ako ni Lord, gagaling, no. Sa isip niya lang, sabi niya mahawakan ko lang ang dulo ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. At nung siya makalapit sa Panginoon, hinawakan niya ang dulo ng damit ng Panginoong Isus, at pagkahawak niya sa dulo ng damit ng Panginoon, gumaling siya. Tumigil ang pagtagas ng dugo sa kanyang katawan. Naramdaman ito ng babae at naramdaman ito ng Panginoon. Luminga-linga ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, sino ang humipo sa akin? And then ang sabi ni Pedro at ang mga alagad, Lord, ang mga tao ay nagsisiksikan. Paano mo nasabi sinong humipo sa iyo? Ang mga tao nagsisiksikan makalapit sa inyo. Pero alam ng Panginoon, ang paghipo ng babaeng ito ay may pananampalataya. May pananampalataya. At paglingalinga ng Panginoon at naramdaman ng babae na nalaman ng Panginoon na humipo siya sa damit ng Panginoon, lumapit ang babaeng ito at ang sabi niya,
Panginoon, ako po ang humipo sa inyo. At alam niyo ba ang sabi ng Panginoon, anak, tumayo ka, pinagaling ka, hindi dahil sa damit ng Panginoon. Saan siya pinagaling? Pinagaling siya dahil sa pananalig sa Panginoon. Kinakailangan pong liwanagin ng Panginoon na ang nagpagaling sa kanya, hindi yung damit. Why? Bakit kinakailangan maunawa ng babae na hindi yung damit ang nagpagaling? Kasi kung mapunta sa damit ang pananalig ng babae, babantayan ng babae kung saan isasampay ng Panginoon ng damit. Baka mawala yung damit. Baka mawala yung damit dahil sa pag-aakala ng nagpapagaling ay damit. Alam nyo ba na sa ibang bansa po, sa aming mga seaman, may mga vendors po, o may napupuntahan kami minsan, nagbebenta, lalo na sa South America, ng, sabi nila, tipak ng krus ni Jesus. Tipak, yung, di ba, krus. Di ba, pinako si Lord sa krus. So, yung mga binebenta ng mga negosyante sa South America, like Brazil, Argentina, yan. Sinasabi nila, itong maliit na kahoy na ito, ay kapiraso ito mula sa krus ni Jesus Christ. Tapos, syempre binibenta, di naging negosyo. Ngayon, pag inipon mo raw, lahat ng tipak na yon na ibinibenta, na sabing doon galing sa krus ng Panginoon, pag tinipon mo na lahat ng tipak na yon, makakaipon ka ng 10 gubat. Sa dami. Ang laki pala ng krus. Ang laki pala ng krus ni Lord. Kasi imagine sa dami ng tipak. Alam niyo ba yung tipak? Yung kapiraso. Yung kapirasong kahoy na sabing galing sa krus na Lord. Pag inipon mo yung lahat ng ibinebentang pirasong kahoy na sabing galing sa krus ni Lord, makakaipon ka ng 10 gubat. So saan galing yung iba? Saan galing yung iba? Galing ba yun sa krus? Negosyo. No, negosyo. Negosyo siya. Kaya kinakailangan nung gumaling ang babae, kailangang liwanagin ni Lord na ang nagpagaling sa kanya, hindi yung damit. Tandaan natin hindi yung damit. Ano ang nagpagaling sa babae? Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mayroong isang Roman officer, kasi alam niyo ba, para malaman natin yung background ng Israel nung time ni Lord Jesus Christ, ang Jerusalem during that time, o ang Israel, nasa ilalim ng gobyerno ng Romano. Roman Empire. Ano sila? Sakop sila ng pamunuan. In fact, ang hari during that time ay si Herod. At si Herod ay hindi Hudyo, hindi Israelita. Siya ay Roman. Siya ay Romanong hari. At sila Pilato, yan ay mga Romans yan. At inaalipin nila na sa ilalim ng kalang pamunuan ang Israel o ang Jerusalem. So, during that time, may mga Roman officer din, na bagamat Romano sila, pero karamihan sa kanila mga brusko. Karamihan sa kanila mga mapagsamantala. Inaapi nila ang mga Hudyo. Pero mayroong ilan sa kanila na nananalig sa ating Panginoon. Isang araw, isa sa mga Roman officers na ito ay lumapit sa Panginoon at nakiusap nang sabi niya, Panginoon, ang aking alipin po ay mayroong labis na nahirapan sa kanyang karamdaman. And then, ang sabi ng Panginoon, paruroon ako at pagagalingin siya. Alam mo ang sabi ng Roman officer na ito, mamamangha kanyo, kahit si Lord Jesus Christ na mangha sa kanyang pananampalataya. Ano ang sabi ng Roman officers? Lord, huwag ka na pong pumunta sa bahay, sapagkat ako po ay hindi karapat-dapat puntahan sa aming bahay. Sabihin mo na lamang, Panginoon, na magaling na ang aking alipin at gagaling siya. Nung marinig ni Lord Jesus Christ yung pananampalataya ng Roman officer, namangha siya.
Sabi niya, kailanman wala akong nakita sa Israel na ganyan kalaki ang pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, humayo ka na. Magaling na ang iyong alipin. Pag uwi ng Roman officer sa bahay, eksaktong oras. So sinabi ng Lord, alauna ng hapon, magaling na ang iyong alipin. Pag uwi niya doon sa bahay, tinanong niya, anong oras gumaling yung aking alipin? Eksakto alauna ng hapon. And because of that, siya at ang kanyang buong sambahayan ay nanampalataya sa Diyos. Mga kapatid, uulitin ko, si Jesus Christ noon na nagpagaling sa alipin ng Romano, na nagpagaling sa babaeng balong dinudugo sa loob ng 12 taon, nagpagaling sa mga kitongin. Minsan may 10 kitongin na sumigaw. Ang mga kitongin din hindi pwede lumapit sa karamihan kasi binabato sila. Kasi akalang sakit during that time ay nakakahawa. Sa malayo, sumigaw sila sa Luke chapter, I forgot the exact chapter in the book of Luke. Chapter 16 ata. Sa aklat ng Luke. Sumigaw yung 10 kitongin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. And then, sabi ng Panginoon, ano ang nais nyo? Sabi, nais po namin gumaling, Panginoon. And then sabi ng Panginoon, humayo kayo at pasuri kayo sa saserdote para ang saserdote o ang priest ang magsasabing malinis na kayo, magaling na kayo. Habang sila ay naglalakad papunta doon sa priest, yung 10 kitongin, nakita nilang gumaling sila. Pagkasabi ng Panginoon, humayo kayo, hindi sila nahawakan, hindi sila pinag-pray, basta sinabi lang ng Panginoon, sige, humayo kayo at pasuri sa saserdote. Habang naglalakad sila yung 10, naramdaman nila, nakita nilang, luminis sila, kuminis, gumaling sa kailang ketong. Subalit, ilan ang bumalik? Sa 10, ilan ang bumalik? Sa 10 kitongin, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Then sabi ng Panginoon, di ba, bumalik ang isa, at ang pagpunta sa Panginoon, nanikluhod at nagpasalamat. At then sabi ng Panginoon, di ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang yung bumalik? At minsan ganyan din po ang maraming tao. Ang daming taong humihingi sa Diyos. Ang daming request sa Panginoon. Pero pagdating na tinugon ang kanilang panalangin, halos iilan lang yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ilan lang yung nagpupuri sa Diyos sa kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakakalungkot pong isipin na napakahusay nating humingi sa Diyos, pero napakabagal nating magpasalamat sa Diyos. Dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Ang sabi po sa Mark 11:24, tandaan niyo po itong Mark 11:24, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na ito'y tinanggap nyo na at matatanggap nyo. Ulitin ko po. Mark 11:24. Anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na tinanggap nyo na ito at matatanggap nyo ito. In English po, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer. Ano bang ibig sabihin ng whatever? Meron bang limit? Wala. Kasi whatever. Financial, material, physical, emotional, spiritual, anything. Tungkol sa asawa, tungkol sa anak, tungkol sa magulang, tungkol sa kapitbahay, kaibigan, katrabaho, no? Anything, no? Anuman ang hingin mo, whatever you ask in prayer. Ano lang hinihingi ni Lord sa atin? Ano lang kailangan niya sa atin? Believe. Sabihin po natin, believe. Believe. No? Believe that what? Believe that you have received it. No? Believe that you have received it, at kapag naniwala ka na kahit wala pa, tinanggap mo na, then, anong sunod? Then, it will be yours. Amen. 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 Meron pong isang manggagawa ng Panginoon. Tuwing umaga, andun siya sa parking space.
at nagtataas ng kamay. At lagi niya sinasabi, Lord, salamat sa sasakyang ipaparada ko. Salamat sa sasakyang ipaparada ko rito sa parking space. Ano ba yon? Faith ba yon o hindi? Faith yun, di ba? Faith yun eh. Na kahit wala pa, ay naniniwala kang God can provide. Amen. Naniniwala, kapangipaniwala ba o normal ba na ang ibon na nagpapakain sa tao? Normal ba yon? Hindi. Dahil dapat ang ibon ang pinapakain ng tao. But during the time of Elijah, ang ibon ang nagpapakain sa kanya. That is supernatural. And then pangalawa, yung balo ang nagpakain sa kanya na dapat ang balo ang papakainin niya, tutulungan niya. Pero that is unexpected blessing. Sabihin po natin, supernatural blessing. Supernatural blessing. Sabihin po natin, unexpected blessing. Unexpected blessing. Sabihin po natin, divine blessing. Divine blessing. Lahat ng ito, Lahat ng ito. with all our heart. Sabihin natin, lahat ng ito Lahat ng ito ay pwede kong maranasan. ay pwede kong maranasan. In Jesus' name. In Jesus' name. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. This week, we experienced the blessing of God. No? Grabe yung blessing ng Lord. As I have declared doon sa yung preaching ko nung last Sunday, di ba? Merong supernatural, merong unexpected, merong divine blessing. And the Lord really blessed me within this week. No? Bless us physically, mentally, emotionally, financially. Yung blessing ng Panginoon. Grabe. No? Ang turo ko mula umaga hanggang gabi. Umaga hanggang gabi. At minsan doble-doble pa. Doble-dobleng turo. Turo, tapos assessment. Kung tutusin, dapat turo lang. Iba yung assessment, iba yung turo. Pero dahil sa unexpected blessing ng Panginoon, may turo na may assessment pa. Iba yung bayad sa assessment, iba yung bayad sa turo. And that is the blessing ng God. No? Hindi mo kayang limitahan ang magagawa ng Diyos. Amen. Tandaan natin. Katulad na kinata natin kanina, ano yung kinata natin kanina? Walang mahirap sa Diyos. Amen. Pwede ba, can you close your eyes, please? Pwede ba sabihin natin, Lord, I believe, Lord, I believe na walang mahirap sa iyo. na walang mahirap sa iyo. Amen. Praise God. Handaan natin, walang mahirap sa Diyos. Ano man yung pinagdadaanan natin kahit kay sister, walang mahirap sa Panginoon. No? Ang Diyos, ang lubos na magpapagaling sa inyo, even right now, ang kalakasan, ang kalusugan, ang kagalingan, ang restoration, ang inyong physical na katawan mula ulo hanggang talampakan ay dinadaloy ng Panginoong Hesus sa inyong katawan, sa inyong pamilya, sa inyong buhay, at patuloy mong mararanasan ang himala ng Panginoon because you have faith. Put your faith in God. You trust the Lord. You came here, although may struggle on your part, that you have decided to listen to the Word of God, to honor God, to thank God sa inyong buhay. So asahan nyo po ang himala ng Panginoon sa inyong buhay. Now, dito sa community of faith, may tatlong bagay na gusto kong iwanan sa inyo. No, itong community of faith na ito, we're blessed. Itong community na ito, we're blessed to have this kind of people. No, and I believe and I hope na mula sa inyo, makabuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya. Magmula sa inyo, makabuo tayo ng isang community ng puno ng pananampalataya. At ano itong community of faith na ito? People were concerned and full of compassion. Ito yung mga taong may malasakit at awa sa kanilang mga kapwa. People na may concern at full of compassion, katulad ng testimony kanina ni Mr. Lilia. That is passion. No, that is desire to win souls, and that is good. No?
na isang maganda yang adhikain na maaka yung mga tao na wala pa sa Panginoon. Yung mga taong may pangangailangan ay madala natin sa presensya ng ating Panginoon. Because they are the kind of people na kailangan nila ng Panginoon. Amen. Amen. So, itong community na ito are people na may concern and full of compassion. Pangalawa, they were a kind of people na puno din ng pag-ibig. No? Pag-ibig. Because you cannot do that without love. No? Kung wala yung pag-ibig, hindi mo yan magagawa. At pangatlo, ito yung mga tao na puno ng pananampalataya. So anong meron sila? Meron silang puno ng awa at malasakit, puno ng pag-ibig, at pangatlo, puno ng pananampalataya. In the book of Galatia chapter 9, Galatia chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Ayan. Galatians chapter 6 verse 9. Hanggang 10. Sabi dito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa daw ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Anong tawag niyan? Naniniwala ba kayo na mayroong, ang ani ay may season? Di ba? May season ng pagtatanim at may season din ng pag-ani. So pag gumawa ka ng mabuti, merong tinakda ang Diyos na yung ginawa mong mabuti ay ano? Aani ka. Aani ka. Aani ka kung ano raw? Hindi tayo magsasawa. Minsan naranasan ko yan nung, hindi ko matanda kung binata pa ko during that time. Naging ugali ko na pag sumagay sa jeep, sa biyaya at tulong ng Panginoon, pag may nakita kung kulang sa pamasahe, halimbawa, kulang yung barya niya, kulang ng 25, kulang ng 50 pesos, nagbubulunter ako, magdagdag. Kaya paborito kong inuupuan sa jeep, yung sa likod ng driver. Kasi gusto kong taga-abot ng pamasahe. Kasi parang natutuwa ako, nakakatulong doon sa mga, yung iba, ayaw nila doon sa likod. Kasi nga, ikaw yung abot ng pamasahe ng iba. Ako naman gusto ko yun. Gusto ko yung, ako yung taga-abot ng pamasahe. At yun nga, pag may kulang ng barya, nagbubuluntaryo ako na magbigay ng pangdagdag doon sa kulang ng barya. Until one day, galing ako sa Makati noon, kasi marami kami kamag-anak sa Makati, uwi ako ng Las Piñas. Pagdating ko pauwi ko na noon, napansin ko, kulang pala pamasahe ko. Kulang yung pamasahe ko. Pag sasakay, kasi nakatira kami sa CE noon, Las Piñas, pagdating ko sa, sabi ko, pag mamamasahe ako from Baclaran to Evacom, Parañaque, maglalakad ako Evacom to CAA. Pag naglakad naman ako ng Baclaran to Evacom, sasakay ako ng Evacom to CAA. Kailan medyo malayo yung Baclaran to Evacom, Parañaque. Sabi ko, sasakay na lang ako, lalakad na lang ako ng Evacom to CAA. Kaya lang, yung area na yan, marami na akong kakilala. Siyempre, mapapalit, si naglalakad. Parang yun, medyo nakakaya na. But then I decided na sumakay na lang from Baclaran to Evacom. Along the way, habang tumatakbo yung jeep, may sumakay sa multinational village. At yung sumakay na yun, magkakilala lang kami sa mukha. Sa mukha, hindi ko siya kilala, di pa alam kung pangalan niya, kasi taga-lugar siya doon sa tinitirahan namin, sa Green Revolution. Pagsakay niya ng jeep, nakatinginan kami, di taguan, hindi ganyan. Tapos dumukot ako ng bulsa, hindi naman para mamasahe, para lang kumuha ng panyo. Pagdukot ko ng bulsa, sabi niya, wag, ako na mamamasahe. Sabi niya, wag na, ako nang mamamasahe para sa atin. Sabi ko, praise God, sagot yung pamasahe ko. So, siya yung namasahe sa amin dalawa, mula Baclaran, papunta ng So, pagdating ngayon ng iba kong papunta sa meron akong pamasahe. Naalala ko agad yung tinuro ng Panginoon na pag nagtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa, isang araw sa takdang panahon, aani ka din. Amen. Kaya huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti. Sa verse 10, lalo na dito sa verse 10, ang sabi rito, kaya nga, anong sabi dyan? Kailan daw tayo gagawa ng kabutihan? Sa lahat ng pagkakataon. Kailan daw?
Sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung pinipiling pagkakataon, kundi sa bawat pagkakataon na makagawa ka ng mabuti, no? Sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti para sa mga Kristiyano, Lahat ng tao. sa lahat ng tao. Walang pinipili. Ang paggawa ng mabuti ay walang pinipili. Kasi ang Diyos ba natin may pinipili? Wala. Walang pinipili si Lord. Mabuti o masama, ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng tao. No? Pero merong lalo. Di ba may lalo? Lalo na saan? Sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Inuutusan tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, pero lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ano sabi ng Panginoon? Darating ang araw, sa Matthew chapter 25, na lahat ng tao ay haharap sa Panginoon. Ibubukod niya sa kaliwa ang mga kambing na tumutukoy sa mga makasalanan, sa kanan ang mga tupa na tumutukoy sa mga matuwid. At sasabihin niya sa mga nasa kanan, "Halik kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo sa kanyang inandasan nyo ng aking Diyos bago palikhay ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, nagkasakit at inyong dinalaw, naging bilanggo at inyong pinuntahan, naging walang maisuot, inyong dinamtan." Di sasabihin ng mga matuwid, "Lord, kailan kayo nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom, nagkasakit at aming dinalaw at nabilanggo?" Sabi ng Panginoon, "Nung gawin nyo ito sa isa sa mga maliliitong kapatid, ito ay sa akin nyo ginawa." Kapag gumawa tayo ng kabutihan, lalo higit sa mga kapatid sa pananampalataya, sa Diyos natin yan ginagawa. And in the book of Proverbs, chapter 10, verse 17, kung di ako nagkakamali, ang paggawa ng mabuti sa mga nangangailangan ay parang pagpapautang sa Diyos. Na ang Diyos, pagdating ng araw, siya magbabayad sa iyo. Yung kabutihan gagawin mo sa kapwa mo, parang pagpapautang yan sa ating Panginoon. Na isang araw, si Lord ang magbabalik mo. Amen. Kaya huwag tayong manghinayang, magsawa, na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ako po kasi, everyday, lagi kong kaharap mga estudyante, iba't ibang lahi. European, Russian, Ukrainian, mga Polish, mga taga Moldova, mga iba't ibang lahi, at mga dito sa ating bansa. At sa anumang uri ng lahi, sa abot ng aking makakaya, ipinapakita ko yung kabutihan ko sa kanila, sa abot ng aking magagawa. Sa abot ng aking magagawa. Because we don't know, no, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Di ba? So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Huwag tayong manghinayang na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lang sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng uri ng tao. Amen. Sa abot ng makakaya natin, gumawa tayo ng mabuti. Kasi po, ang paggawa mo ng mabuti ay isang araw mag-aani ka. In the book of Ecclesiastes, Mangangaral, chapter 11, verse 1. Yan, makapagandang talata. Bago tayo magtapos. Mangangaral, chapter 11, verse 1, o Ecclesiastes, chapter 11, verse 1. Anong sabi dyan? Maghagis, ano raw? Maghagis ka ng tinapay Sa gitna ng karagatan. sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pag dating ang araw. Literally, parang pag ginawa mo yan, parang imposible. Pag tinapon mo yung tinapay mo sa dagat, parang wala namang babalik sa inyan. Kasi dagat. Pero ito po ay isang point. Ano bang Tagalog sa point? Tula? Tula ba? Tula, no? Parang tula. Yan. Ito po ay isang point, no? Ang ibig sabihin po rito ng tinapay, yung mga kabutihan na pwede mong gawin. Ang karagatan po niyan ay sumisimbolo po yan sa mga tao. Paghagis ka ng kabutihan sa mga tao o gumawa ka ng kabutihan sa lahat ng uri ng tao,
At pagdating ng araw, may babalik sa iyo. Amen. So wag kang, sa atin nga, ina-apply natin yan sa mga kapitbahay. Bibigyan tayo ng ulam, bibigyan tayo ng isda, and then in return, pagkalipas ng ilang araw, may bumabalik sa iyo. Di ba? Kasi yan yung principle ng sowing and reaping. Pag meron kang tinanim, meron kang aanin. Dahil si Nita nagtanim ng langka, ngayon yung langka namunga na. Yan. So, nagtanim ng papaya, ang papaya namunga na. So, kung meron kang tinanim, isang araw, meron kang aanihin. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Maghasik tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. No? Akayin natin sila pag may mga kilala tayong may karamdaman, no? Bisitahin natin, at anyayahan natin sila, dalhin natin sila sa presensya ng ating Panginoon. Last po, bago ako magtapos, karon po ng Olympic sa Barcelona, kung di ako nagkakamali. Barcelona, Olympic sa Barcelona. Nagpunta doon ng mga missionary sa Barcelona para mangaral sa mga athletes doon na galing sa iba't ibang bansa. Pero bago sila na mangaral, nagpaalam sila sa commission, yung nangangasiwa sa Olympic. Nang sabi nila, kami humingi ng pahintulot na mangaral sa mga atleta sa iba't ibang bansa. At ang sabi ng commissioner at ng pamunuan ng Olympic, sa anumang kaparaanan, hindi kayo pwedeng mangaral sa mga atleta. Bawal mangaral sa mga atleta, kahit sino. So pinagbawalan silang mangaral. Kasi nga, yung mga atleta na yun ay nagpiprepare para sa paligsahan. So itong mga missionary na ito, hindi sila nagpilit. Ang ginawa ng mga missionary na yon, lahat ng kalat ng mga atleta, silang namumulot. Pinulot nila yung mga basura sa iba't ibang palaruan. At nung mapansin ito ng pamunuan ng Olympic, sabi, sino yung mga tao na yan na namumulot ng mga basura sa mga palaruan? Ang sabi ng mga tao na kilala, yan po sir ang mga misyonaryo na nagpaalam sa inyo na mangaral ng salita ng Diyos. Pinatawag muli sila ng komisyon at ang sabi sa kanila, mula ngayon, pwede na kayong mangaral ng salita ng Diyos sa mga atleta. Kita mo yung nagagawa ng kabutihan. Amen. Kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa o sa anumang kaparaanan, ito yung nagbubukas sa puso ng mga tao para makapasok ka sa kanila. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na Diyos. Simulan natin po sa atin, karoon tayo dito ng komunidad ng pananampalataya. A community of faith na puno ng malasakit, puno ng pag-ibig, at puno ng pananampalataya upang ang mga taong ito nasa paligid natin, alam natin may mga kondisyon, may mga pangailangan, maranasan nila ang himala ng Diyos, Diyos na hindi nagbabago. Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos na dakila, na may sabi, huwag kang matakot, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Puri ng Panginoon, tayo pong lahat ay sumandalingin mo ko, at tayo po ay mananalang. Aming Diyos, Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga pong ito, sa pagkakataon ipinagkulob mo sa amin, na kami po ay makapaghayag, makapakinig ng banal mong salita, na sa amin ay nagbibigay tanglaw sa aming paanan at liwanag sa aming daraanan. O Lord God, dalangin ko po na patuloy ang bawat isa mapuno at mapuspos ng pananampalataya na magmula sa maliit na grupo na ito po Panginoon ay lumago at lumawak at magkaroon kami rito ng community of faith kung saan ang mga taong may karamdaman, may mga mabibigat na problema, suliranin at mga pangailangan ay madadala namin sa iyong harapan, sa iyong paanan upang sila'y makaranas ng himala, ng kagalingan, kapayapaan, Panginoon, at kalakasan na nagmumula sa inyo. At higit sa lahat, maranasan nilang kaligtasan na ipinagkakalob mo sa sino mang nakipag-isa sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sinasamba ka namin, pinupuri, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Si sister po, ipag-pray natin. Ano pong pangalan niya, sis?